ito magandang balita. Karapatan naman nila yan. At may paglilinaw din sila. Trillion pesos march, yung pong rally na ginagawa at gagawin ngayong araw na ito ng multisectoral, marginalized sector. Ang layunin nila ay talagang labanan ang korupsyon, panagutin ang corrupt, okay? Pero hindi layunin ng trillion pesos march rallying ito na palitan si Pangulong Marcos. Dati may mga sektor na ang sigaw ay si Marcos daw at Duterte gusto nilang palitan. Ngayon hindi na po. Nilinaw po ng simbahang Katoliko at ng mga organizer ng rallying ito na wala silang ganon. Ang kailang panawagan, panagutin lahat, walang pipiliin. Okay? Transparency. Hindi daw solusyon at tama naman, hindi solusyon palitan si Pangulong Marcos. Ang kanilang panawagan nga, suportahan ang ating mga batas, ang ating Pangulo, ang ating gobyerno, laban sa paghahanap, pagpapail ng kaso, pagpapanagot, pagkumpiska ng mga ninakaw na pag-aari ng mamamayang Pilipino. So, kung nung nakaraang buwan, nagkaroon ng rally ang Iglesia ni Cristo, ng layunin ay transparency at palakasin ng demokrasya, maganda yon. Pero nahaluan ni Marcoleta at saka ni Amy Marcos, kaya nag-iba. Na-postpone, pinatigil yung 3 araw na rally dahil pinersonal ni Amy ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos at mga pamangkin. Nagalit ang iglesia niya. Hindi mangyayari yon dito sa trillion pesos march, ito ngayong rally, ngayong araw na ito. Kapayapaan, pagkakaisa, laban sa corrupt government official, contractor, at kung sino-sino pa. Bilisan din ang pagpapail ng kaso at dapat walang makakalusot, walang makakalabas sa lahat, kahit na sino. Iyan ang gusto ng simbahang Katoliko at ng mga marginalized sector, grupo ng mamamayan. Ito po'y hindi pangkaraniwan. Ito po'y mamamayang Pilipino na magrarally ngayon dyan sa Luneta at saka sa may EDSA People Power Monument. Total holiday naman, Sunday pa. So, kung kayo may panahon, pwede tayong sumama. Pwede kayong sumama. Dahil matinong rally ito. Wala itong agenda para pabagsakin ng gobyerno. Wala silang agenda para palitan ng gobyerno. Ayaw din yan ng lahat ng mga politikong nakikisawsaw pero ibang layunin. Ayaw din nila na makialam ang military dahil nga ang military ay non-partisan, professional organization katulad ng pulis, huwag gamitin at hindi nila gagamitin yan. Ito ay totoong mamamayan na may-ari ng pera. Totoong mamamayan na nasaktan, maghahanap ng katarungan. Kaya ang kailang hiling at sigaw, panagutin lahat, walang pipiliin, kahit sino. At yan naman ang linya ni Pangulong Marcos from day one. Paulit-ulit niya sinasabi sa mga cabinet secretary, sa interview sa media, statement ng Pangulo, walang sasantuhin. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kapartido. Basta may ebidensya, kakasuhan, makukulong. Kaya nga walang Merry Christmas sa kanila. At yan ang magandang balita. Ang kapayapaan, sana hindi umulan, sana maging mapayapa. Ingat po yung mga magrarally, baka masigitan kayo ng masamang elemento na manggugulo. Ingat lang po. Huwag kayong mag-alala, nandyan po ang intelligence community, nandyan po ang ating kapulisan, nandyan ang ating pamahalaan, papangalagaan kayo. Itong holiday na ito at Sunday naman, okay lang po. Magkaisang Pilipino na iisang layunin. Panagutin ang abusado sa pera at kapangyarihan. Iyan ang kailangan. Any comment? Malaya po kayo. Samantala, under investigation, okay, under investigation daw po, ibig sabihin lahat ng iniimbestigahan at iimbestigahan, posibleng may kinalaman sa korupsyon, hinihiling na po ng ombudsman sa Bureau of Immigration na kontrolin or travel ban. Tatlo kasi ang option yan. Ang may mga kaso, pwede nang merong hold departure order kung merong court order. Pag under investigation, merong authority, ang Bureau, ang Department of Justice at ang Immigration doon sa tinatawag na lookout bulletin para ma-monitor yung mga umaalis kung saan pupunta ng mga posibleng may problema sa ating mga batas.
Ito namang request at authority ng ombudsman, iba pa rin ito. Parang anong tinatawag doon? Yung specific. Meron silang kapangyarihan, i-alarma, pakiusapan ang immigration na kung pwede, gumawa silang paraang i-hold or harangin ang mga under investigation na posibleng hindi lang magtuturista, hindi magbabakasyon, kung hindi, baka nagdadahilan lang at sila itatakas sa mga kaso. So yun po yung option. Meron palang ganyang authority ang ombudsman. Maganda ito. Kasi nabalitaan natin maraming gustong tumakas, kung ano-ano mga gimmick, lalo na kayo magpapasko, kunwari magbabakasyon, kunwari magpapalamig, yun pala hindi na babalik. Kasi nakaplano na i-transfer na ang pera sa abroad, may mga pamilya doon, may mga mag-anak, o bumili ng property, hindi na babalik. So pagka ganyan, masyadong dadami ang trabaho ng Interpol at saka ang cancellation ng pasaporte. Wala naman ko kayo talagang kalusot-lusot dyan. Yan ang matindi. Sunod na ating pag-usapan. Kaanak, kamag-anak at abogado po ng mga biktima ng war on drugs. Ayun ang nangyari. Masaya sila ngayon. Dahil nga po sa desisyon ng ICC, International Criminal Court, hindi pinagbigyan ang interim release. Ibig sabihin, mananatiling nasa detention facilities. Dahil sa dahig, si Duterte. Hindi na justify lahat ng ground ng kanilang mga motion for reconsideration, petition para mabago ang naunang desisyon. Nireject. Walang basihang nakita ang ICC. Kaya manatiling nakakulong si Duterte sa dahig at yan naman ang ikinatutuwa ng mga pamilyang biktima ng war on drugs, complainant sa crime against humanity laban kay Duterte at kanyang mga co-accused. So wala tayong magagawa. Court decision, court order. Sabi ko naman sa inyo from day one, pag may kaso at nasa korte na, wala tayong magagawa dyan. Kahit maglupasay kayo, kahit mag-people power kayo, ang korte hindi madadala dyan. Lalo na ang ICC. Walang pakialam yan sa internal problem ng Pilipinas. Walang pakialam yan sa politika sa Pilipinas. Ang kanila, ang complainant, ang biktima, ang kanilang tinitingnan. Pag kumpleto ang dokumento ng nagreklamo, yan ang basihan. Kasi nga, International Criminal Court, hindi sila makukuha sa drama, paawa, gimmick, demonstration, paninira, at kung ano-ano pa. Hindi talaga. Sinabi ko na yun from day one. At yan po ang nagpapatunay ngayon. Just imagine, tatlong ground, tatlong petisyon, tatlong ground kung paano ginastify ng abogado ni Duterte na bigyan ng interim release, wala ni isang pinagbigyan. Wala silang tiwala na ibang bansa ang dapat magkulungan kay Duterte. Wala rin silang tiwala na kung ito ay mananahimik or makakabalik pa. At hindi rin sila naniniwala sa isyu naman ho ng pangkalusugan kasi nga meron sariling medical team, may sariling pagsusuri ang ICI. Congratulations sa mga natutuwa dahil nanalo. Pero siyempre wala tayong magagawa. Yung Duterte supporters at yung Duterte family, tinanggap na nila yung pagkatalo. Yung mga followers nila, supporters, nanggigigil pa, wala tayong magagawa doon. Hanggang gigil na lang yan. Court decision, court order. Final na yan. Wala nang appeal-appeal. Trial na susunod. Kung kailan, abangan.